Inurong ng Tindig Pilipinas ang kanilang impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Kung matatandaan po ninyo mga tol, ito po yung ikatlo na ipinail kay Sara Duterte noong February 6, 2026. Inihain po ito ng Tindig Pilipinas kung saan ang isa po yung ikalawa na impeachment complaint po ito na inihain po ng February 2, 2026 kung saan ang nag-endorso po nito ay wala ding iba kung hindi itong representante ng mamamayang liberal na si Leila De Lima. Pero wag kayong mabahala mga tol sapagkat hindi po ito pagsuko ng paghahanap ng pananagutan dito po kay Sara Duterte. Bago tayo magpatuloy, ngayon po ay March 1, 2026. Magandang araw sa inyong lahat. At ito nga po yung balita kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Ang Tindig Pilipinas o yung civil society group na naghain po ng impeachment complaint noong February 2, 2026, kasabay po nito yung impeachment complaint number 1 na inihain naman po ng Makabayan Bloc, ay inurong po nila formally yung kanilang reklamo. Ayon po dito sa balita na atin pong babasahin, Tindig Pilipinas umatras sa ikalawang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Pero ito yung maganda. Buong suporta ibinigay sa ikatlong reklamo. Ito po yung partikular na pahayag ng Tindig Pilipinas. Statement of Tindig Pilipinas on the withdrawal of the second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte and support for the third impeachment complaint. As the petitioners of the second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, we have decided to withdraw our case and lend our full support behind the third impeachment complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as ours. Mukhang maganda po ito sapagkat iisa lamang po yung kanilang basihan no? Yung ikatlong impeachment complaint kasi, ito po yung inihain sa pangunguna po ni Attorney Ligutan noong February 6, 2026. Ano po, makatapos po yung one year bar. Kasi nasampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte February 5, 2026. Pero ayon po doon sa naging latest na desisyon ng Korte Suprema kaugnay po ng motion for reconsideration ng House of Representatives, na move po ito into lower dates, no? Ito po ay January 15 na rapat para matapos yung 1 year bar. Pero dahil nga po inilabas lamang ng Korte Suprema yung kanilang desisyon noong January 28 at nataon pa po na or 29 na taon pa po na Saturday and Sunday yung lumipas, kaya ang naging unang hakbang after that yung pagsasampa po ng impeachment complaint number 1 at saka impeachment complaint number 2 noong February 2. Pero ito na nga po, pinag-uusapan na natin ngayon, inuurong na po yung impeachment complaint number 2 para po mas palakasin yung impeachment complaint number 3. Consolidating our support behind the third complaint will strengthen our position and help move the case forward to the Senate Impeachment Court. Maganda ito mga tol kasi mas mapapabilis po nito yung proseso. Nakita naman po natin yung proseso last hearing kay Pangulong Bongbong Marcos impeachment complaint, di ba? Dalawa pa lamang po yun pero tumagal po ng ilang araw kasi talagang bubusisiin ang bawat impeachment complaint whether it is sufficient in form or sufficient in substance. At kung marami ang impeachment complaint, mas tatagal. Dahil po sa aksyon na ito ng Tindig Pilipinas, isa na lamang yung dalawang impeachment complaint ang bubusisiin sa Committee on Justice at magsisimula po yan bukas, March 2, 2026. Ituloy ko po yung binabasa natin dito. We believe that the impeachment process must proceed at the earliest possible time, free from procedural limbo and unnecessary legal delays.
that would otherwise obstruct the process. Dapat nang managot si BP Sara sa pandarambong at pang-aabuso niya sa kapangyarihan sa lalong madaling panahon. We will formally withdraw our complaint tomorrow. Tuloy ang laban. Bukas pa pala yung formal withdrawal. Sa bagay, Sunday nga naman ngayon. Isasabay po nila sa paparating na pagdinig ng impeachment complaint sa Committee on Justice dito po kay Sara Duterte. Bukas po yan, mga alas 10 po ng umaga, magsisimula po yan. Kaya ako, sang-ayon ako dito. Kung pwede nga lang, pati yung impeachment complaint number 1 at impeachment complaint number 4 na ipinail noong February 18 sa pangunguna po ni Attorney Nathaniel Cabrera ay i-consolidate na rin para isa na lamang po yung pag-uusapan at i-determina kung ito po ba ay sufficient in form or in substance. Kasi kung isa na lamang po ang impeachment complaint pero mas lumakas dahil pinagsama-sama na yung kanilang mga argumento at ebidensya laban kay Sara Duterte, baka hindi po abutin ito ng isang buwan. Aakyat po ito ng Senado. Pero muli ko po sa inyong ipaalala, ano-ano ba yung mga naging basihan last year kung bakit ito pong si Sara Duterte ay inimpeach ng House of Representatives sa bilang po ng mga kongresista na pumirma, 215 po sila. Panoorin at pakinggan po ninyong muli ang mga basihan last year. Ito rin po kasi Pebrero, ang magiging basihan ay in-impeach ng sa House of Representatives si sa pagkakataong ito. Wala pong magiging pagbabago dito. Bagkus, magkakaroon pa po ng karagdagan. Dahil nga po sa naging affidavit noong November 29, 2025, nito pong nagpapakilalang bagman ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Panoorin at balikan po natin ang mga basihan ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na Alam nyo mga tol, yung impeachment complaint or ground number 1, yan po ang paniniwala ni Atty. Ligutan na pinakamalakas para ma-impeach itong si Sara Duterte. Bakit po? Kasi overwhelming talaga yung evidence. No? Hindi niya maitatanggi na sa harapan ng publiko siya po yung nag-livestream at sinambit niya po yung mga katagang nadinig po ninyo na kanya pong ipapapatay ang ating Pangulo, ang asawa po nito at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Although conditional po yung kanyang sinasabi. Pero kahit conditional po yan, still paglabag po yan sa batas. Sa paniniwala nga po ni Fiscal EJ, talagang lumabag ito pong si Vice President Sara Duterte sa ethical standard bilang isang public official na basihan para po mabetray o tinatawag na napagtaksilan niya yung tiwala ng taong bayan na ipinagkaloob po sa kanya. Ito, panoorin po ninyo at pakinggan, balikan po natin ang vlog na ito ni Fiscal EJ. Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez.
kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the Revised Penal Code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. Narinig niyo yun? The term high Ha? Yung kanyang action ayon sa paniniwala ni Fiscal EJ undermines her fitness to hold public office. Kasi saan ka naman nakakita mga tol? Lalong-lalo na vice presidente ka ng Pilipinos, ang utak mo mamamatay tao. crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Actually, hindi lang lapse in judgment yun eh. No? Yun ang produkto ng meltdown. Nag-meltdown kasi talaga si Sara Duterte. Kaya po nagkaganon eh. No? Alam niya naman siguro sa sarili niya na mali yung sinasabi niya, kaso lang dahil galit na galit siya, hindi na siya nakapag-isip ng tama. Kaya I suggest yung best friend ni Fiscal EJ ni si Atty. Libayan na ngayon hinahamon muli siya ng debate, pagsabihan niya, no? Magpayo siya sa kanyang programa na lagi niya namang sinasabi yon sa kanyang programa. When emotions are high, intelligence is low. O ganun yung nangyari kay Sara Duterte. No, dahil po sa sobrang galit niya, nakalimutan niya na siya po ay vice presidente, isang abogada, at nagsalita siya ng mga paglabag sa batas. At kung sa tingin ng iba, hindi ito paglabag sa batas, yung ethical standard naman na ina-apply sa kanyang opisina at sa kanyang posisyon bilang vice presidente, kitang-kita natin na hindi po yun naaayon. No? Hindi po dapat ganon ang pag-uugali, asal ng isang vice presidente, utak mamamatay tao. Mas grabe pa ito kung tutuusin dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. Tama. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition. It's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence.
Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness, and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Tama. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer reflects a total collapse of ethical leadership. Di ba? Naririnig niyo ba yung sinasabi ni Fiscal EJ? Kaya, sa totoo lang mga tol, tama si Ramon Tulfo for saying na luka-luka itong si Sara Duterte. Hindi po sa akin ang galing yan, kay Ramon Tulfo. Now, balikan natin yung interview kay Attorney Amando Ligutan. Kaugnay po ng impeachment complaint nila. Kasi naniniwala ngayon yung civil society group na Tindig Pilipinas na kapag ka pinagsama yung impeachment complaint nitong si Attorney Ligutan laban kay Sara Duterte at yung sa kanila, mas lalakas pa. O, ito naman po ay interview 2 weeks ago. No? Hindi po ito fresh pa lamang. Kaya wala pa rito yung eksena na i-consolidate yung impeachment complaint number 2 and number 3. Pero sa pamamagitan po ng interview na ito, malalaman po natin ano ba yung mga proseso at sa paniniwala po ni Atty. Ligutan kung gaano po kalakas yung kanilang laban sa impeachment complaint dito po kay Sara Duterte. Panoorin, balikan po natin ang interview na ito mga tol. So, it's been forwarded to the office of the speaker. What are your expectations moving forward before we go into the details of your complaint? So, per the rules, the office of the speaker has 10 session days to include that in what they call the order of business. And after that, they have 3 session days, within which to refer the at least 3 impeachment complaints filed against the Vice President to the Committee on Justice. And the Committee on Justice has... Dito, sabi niya pa at least 3 impeachment complaint. Kasi ito po ay 2 weeks ago. Hindi pa po na ipapile dito yung binanggit natin na ika-4 na impeachment complaint na isinulong ng abogadong si Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ng 2 kongresista na si Paulo Ortega at saka si Bienvenido Abante Jr. 60 session days within which to consider the 3 impeachment complaints to determine and ascertain if the 3 are sufficient in form and in substance. And then if they determine as such, then they'll vote. They'll vote whether to approve or disapprove the impeachment complaints against the Vice President. And any of the 3 will be forwarded to the plenary for the plenary to consider within 10 session days. Okay, we're going to go into that in a bit. But first, judging by the way the proceedings went last week when it was discussing the president, the impeachment complaints against the president, that happened Monday to Wednesday. So because it's already a Wednesday tomorrow, we're assuming that at least for these 3, discussions will begin Monday next week. That's the earliest possible time, yes. All right. Okay. You were also the 3rd one to file in the 19th Congress against the Vice President. What is the difference between that complaint and this complaint? The difference is we have to be very sure that when we filed the impeachment complaint last year, everything was in order. It was complete. We had all the documents we needed at the time to prove the culpability of the Vice President. And out of the blue, Carmina, here comes what we call the missing link. The missing link that is in the form of the sworn statements of Ramil Madriaga. Now, the public might ask... Si Ramil Madriaga. Yan ang inaabangan natin ngayon mga tol. Kasi kung babalikan po natin ang affidavit nitong si Ramil Madriaga, talagang matindi po ito, no mga tol? Yung mga sinabi ni Ramil Madriaga ay kung paano siya inutusan nitong si Sara Duterte na dalhin ang di umano'y nilustay na pera sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang individual. Pero habang hinahanap ko yung particular na affidavit, patuloy po nating pakinggan si Attorney Ligutan. What's the purpose of Madriaga's testimony? Now, Madriaga's testimony provides the details as to what happened after the office of the Vice President withdrew 125 million pesos
on December of 2022 from a land bank branch. Now here comes Madriaga telling the public how exactly those bags of money were transported from the banks and delivered to a certain Colonel La Chica, and per Madriaga delivered to close acquaintances, friends, and classmates of the Vice President. Because Attorney Lagutan, if we just go by the complaint filed during the 19th Congress, it stops there. Yes. It stops at the testimony of the woman who withdrew from the Yes. land bank branch as to whom she gave it to. You have Colonel Nolasco, and then of course she made a mention of Madriaga, but it stopped there. Yes. In between that and this complaint, Yes. Madriaga came out with a sworn affidavit. Yes, but we have to be sure about this, because even without Madriaga's statements, the case against the Vice President will stand. On what ground, Carmina? Remember, when you order your staff to deliver public fund to a person that is not supposed to receive those amount of money, that's a crime. But that by itself is a crime. And so in order to cover their tracks, they had to resort to these fictitious individuals who allegedly received this money from the OVP and the DepEd. So what we are saying is, even without Madriaga's statement, the case against the Vice President is solid. But would you agree that now that you have Madriaga Yan kahit daw walang statement itong si Ramil Madriaga, solid pa rin daw sa paniniwala ni Atty. Ligutan ang laban nila dito kay Sara Duterte. Pero dahil nga po meron ng Ramil Madriaga, tingin ko mas solid pa. Ano ba yung sinasabi nitong si Ramil Madriaga? Noong November 29, 2026 o 25, I'm sorry, ay sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, isinapubliko ito pong affidavit nitong si Ramil Madriaga. At ito nga po yung sinasaad ng kanyang mga nalalaman, no? Marami po ritong binanggit, partikular sa panahon ni Rodrigo Duterte, pero syempre magpo-focus tayo, ang bagal ng internet ko, hindi ko alam kung bakit, sa mga kautusan nitong si Sara Duterte sa kanya kung paano po nilustay di umano yung confidential funds. Napakabagal ng internet ko, I do not know kung bakit. Mag-ship nga ako ng internet natin mga tol. Sandali Paano ko to isi-ship? Ay hindi. Pag sinip ko, mapuputol pala tayo kasi naka-wire ako sa Globe. Baka mawala ako bigla. Pero wag na, no? Tiyagain na lang po natin ito. Ito na po yung particular na affidavit ni Ramil Madriaga. Kung paano siya nakilala ni Sara Duterte at kung ano yung naging trabaho niya dito kay Sara Duterte. Ang nag-introduce kay Sara Duterte dito kay Ramil Madriaga, nitong si Ramil Madriaga ay ang kanyang ama, no, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang naging function ay similar with the function of Ramil Madriaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte to provide intelligence information involving politics, law, and syempre yung mga counterintelligence matters. Sa page 2, paragraph 10 ng affidavit ni Ramil Madriaga, sinambit niya po dito na noong 2019, inutusan siya ni Sara Duterte para bumuo ng grupo na susuporta sa plano nitong kandidatura sa pagkapangulo noong 2022. But alam naman natin lahat na hindi po yan tinuloy ni Sara Duterte. Sa paragraph 11, taong 2020, sinunod niya ang instruction ni Sara Duterte at nabuo ang grupong Inday Sara Duterte is my president or ISIP. Kasama niya po rito yung mga classmates sa San Sebastian College of Law nitong si Sara Duterte, kung saan itong si Ramil Madriaga ay graduate din noong 1995. Naiparehistro nila ang ISIP Pilipinas sa Securities and Exchange Commission at siya po ay tumayong national convener. Ang pondo ng ISIP ay binibigay ng noon ay mayor na si Sara Duterte kasama pa ng ibang mga support groups. In paragraph 13, noong si Sara Duterte ay nanalo bilang vice presidente,
siya po ay itinalaga o inatasan na buuin ang tinatawag na Vice Presidential Security and Protection Group na ang pangunahing trabaho ay magbigay ng seguridad at intelligence work para po kay Vice President Sara. Sa mga panahong ito, ipinakilala niya at nirekomenda si Colonel Dennis Nolasco. In paragraph 14, si Colonel Nolasco ay isa sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. Noong mga panahong iyon, siya ang commandant ng PSG Training School. Si Colonel Nolasco ay tinap naman ang serbisyo nitong si Colonel Raymond Dante Lachica para pamunuan ang BPSPG. In paragraph 15, mula July 2020 to April 2023, nakatrabaho niya sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica. Ang kanilang trabaho ay tactical transport services, securing BP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information, at ito na, yung pinakapasabog dito, quote and quote, transporting large amounts of money to several persons as instructed by Vice President Sara Duterte. At ito na po yun, isa-isa. Yung confidential funds noong 2022 hanggang 2023. Noong December 2022, si Colonel Nolasco ay nag-send ng message sa kanya at inuutusan siya. Nang dumating po siya sa Ultra Pasig City ng 1:30 ng hapon, nanatili sila ni Colonel Nolasco hanggang dumating si Colonel Lachica at dalawa pang DepEd vehicles ang dumating pasado 3:00 ng hapon na may laman pong 4 na duffel bags ng pera. Paragraph 18. Colonel Lachica handed to him the portions of that money amounting to 33 million pesos to 35 million pesos per duffel bag at dapat dalhin nila ito sa iba't ibang tao. Nababasahin ko sa mga sumusunod na subparagraph sa paragraph 18. Ang isang duffel bag ng pera ay dinala niya sa isang mayor sa Laguna. Personal niya itong dineliver sa isang lalaki sa Cabuyao, Laguna, malapit sa Industrial Park area. Yung isang duffel bag pa ng pera ay kanya namang dinala sa isang comedy bar owned at laging pinupuntahan ng San Sebastian College of Law alumni na matatagpuan sa Timog area. Nang dumating siya doon, nakita niya si OBP spokesperson Reynold Munsayak, dating classmate ni Sara Duterte, at sinenyasan siya po nito na umakyat sa hagdan sa opisina at iwan doon ang pera. Sinunod niya po ang instructions nito at umalis na siya. Hindi po sila nag-usap. In paragraph 18, subparagraph 3, another duffel bag of money was left in the car at tinunga o dinala niya sa Ombudsman parking compound. Nang dumating po siya doon, sinenyasan siya ng gwardiya na ipark yung sasakyan doon po sa reserve spot at kanya na pong nilagay yung susi sa ibabaw po ng window o ng harapan po na bahagi ng sasakyan. Umalis siya at nakita niya ang isang tao na kinuha yung susi at dinrive paalis ang sasakyan. O yan po ito po yung mga bahagi ng pahayag ni Raymond Lachica. Tama ba? Nakalimutan ko bigla yung kanyang pangalan. Nalito ko. Raymond Munsayak. Si Ramil Madriaga. Naglaps yung memory ko doon. Yan po yung mga pahayag ni Ramil Madriaga na sinasabi niya na meron talaga siyang kaalamang personal dahil siya mismo ay inutusan di umano nito pong si Vice President Sara Duterte na magpapalakas ngayon sa impeachment complaint, particular nitong sina Attorney Ligutan. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanila. The statement that fortifies and solidifies the It complaint. certainly helps, Karin. That's what we are saying. It certainly helps. All right. Now that you mentioned that, when you look back
at the proceedings last week regarding the impeachment complaints against the president, they were zeroing in on personal knowledge. The complaint that you filed yesterday, does that tick that box? Yes, yes. So How so? we have Madriaga's statements. That's one. And number two, based on the verification signed by the complainants, it's not only through personal knowledge that one could be a witness, that one could give valuable testimony during the trial. Carmina, it can also be based on what we call authentic documents. And we have lots of those authentic documents. And the source of these authentic documents is Congress itself, the House of Representatives. So we have no problem with the requirement of personal knowledge and the requirement that these testimonies must be based on what we call authentic documents. And on the third point, these statements, these documents, they attained what we call notoriety, in that they may now be considered as part of public knowledge, by which our courts of law could take judicial notice of. So we really don't have any problem as to the requirement of personal knowledge on one hand or authentic documents from the other. Does it give you some sort of an added boost in confidence, knowing that the chairperson of the Justice Committee now was supposed to be one of the House prosecutors in the 19th Congress? Of course, we're talking about Congresswoman Luistro. Yes, definitely. Congresswoman Luistro is knowledgeable about the law. She used to be a prosecutor, and definitely she knows what she's doing. So it gives us, I think that I like the term, it gives us a boost going forward with these cases, Carmina. But of course, she doesn't have a vote there. She can only vote when there's a... Pero in fairness naman sa kampo ni Sara Duterte, no, kahit sabihin natin prosecutor ito last 2009 o last 19th Congress during sa impeachment complaint kay Sara Duterte, naging fair naman sa paghawak nitong Committee on Justice itong si Congresswoman Luistro. And we are hoping na ipagpatuloy niya lamang yan para wala nang maging problema sa teknikalidad. Ngayon, ang pinakapunto na lang natin dito mga tol, bago tayo magtapos, dalawang impeachment complaint pinagsama na ngayon. Mas lalakas ito at makakasave pa ng panahon. Kaya ine-expect natin na mas shorten yung pag-aantay natin. Alam ko, marami na po sa inyo ang talagang inip na ma-impeach muli itong si Sara Duterte, but that is part of democracy. No? In fact, ang naging dahilan nga ng Korte Suprema kung bakit diniklarang unconstitutional ang impeachment complaint kay Sara Duterte last 2025 ay dahil po nalabag nito yung constitutional process o yung tinatawag na due process. Hindi daw nabigyan ng pagkakataon si Sara Duterte at dahil po doon, hindi pumabor ang sitwasyon para po sa mga naghahanap ng pananagutan dito kay Sara Duterte. Kaya this time, hindi na yun mauulit at I believe gagawin na ng Committee on Justice yung normal na proseso. Katulad po yan ng prosesong nakita natin sa impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan bibigyan ng pagkakataon ang panig ng mga complainant na ilahad yung kanilang mga kadahilanan at sapat na mga basihan para matukoy kung ito po ba ay sufficient in substance. But before that, syempre titingnan din ng Committee on Justice kung yung forma po ba ng impeachment complaint ay naaayon po sa proseso. Yan po yung aabangan natin bukas, March 2, 2026, and very excited na ako dyan. Pero syempre, sa isang banda malungkot tayo dahil nasasabay ito ngayon sa problema ng ilan po nating mga kababayang Pilipino, partikular sa Iran, yung mga nakapangasawa ng mga Iranians na nakatira po doon. Mahirap po para sa kanila ngayon dahil nagkakaroon ng giyera sa pagitan po ng Iran at ng Estados Unidos at Israel. No, pinagtulungan ng Estados Unidos at Israel ang Iran, giniyera ito, nagresulta ito sa pagkakapatay doon po sa kanilang supreme leader, mga high-ranking government officials including the immediate family of that supreme leader. Hindi ko na po matandaan yung kanyang pangalan, pero yun po yung sitwasyon dyan. Gumaganti ang Iran at patuloy din umaatake ang US-Israel Allied Forces. Kaya I hope maging maayos sana ang lahat, pero sa ngayon, gera po ang nangyayari. Pero sa kabila niyan, hindi naman pwedeng tumigil po tayo dito sa Pilipinas. No? Kahit may gera po sa ibang bansa, yung paghahanap po ng pananagutan, hindi lamang dito kay Sara Duterte, kung hindi sa lahat po ng mga sangkot sa korupsyon, lalong-lalo na
yung flood control project anomalies, dapat tutukan po natin yan. O hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. Shoutout po sa inyong lahat. Bye for now mga tol.